Christian group. So yung tinatawag na katangian ng pag-uugali na mahalaga po sa totoong Kristiyano para sa kalaguan. So dito po sa Book of Romans, mapapansin po natin na ito po ay sulat ng ating kapatid Apostol na Pablo para po sa mga mananampalataya po sa Roma. Pag sinabing mananampalataya po, ito po ay mga membro po ng isang local church doon sa Roma. At alam natin na ito po ay dumaan po sa proseso. Pag sinabing proseso, ito po ay mga pinili, mga natubos at na born again through the power of the Holy Spirit. At sila po ay nabaptize sa bautismo na itinuro ng ating Panginoon. So ngayong gabi, apat na bagay ang papag-aralan po natin ngayong gabi. Number one po, yung tinatawag na rejoicing in hope. Pangalawa po yung pains, patience, and tribulation. Pangatlo po yung distributing to the necessity of the saints. At pang-apat po yung bless them which persecute you. So, yung mga bahagi po ito ay para ma-encourage po lahat po tayo dahil ito po ay napapanahon dahil sa tinatawag pong sitwasyon ng bawat local churches ay marami po ang naghihina, naglulupaypay at sa experience po natin na sa ilang taon, marami yung nabautismuhan pero ang dami rin pong nawala. No? So kumbaga parang mabilis hong madagdag, ang bilis ding mawala. So, diyan po ay bibigyan po natin ng encouragement ang bawat isa po sa atin na yung mga bagay na yan ay kailangan nating palakasin yung ating spiritual na buhay lalo na po sa kapanahonan ito. So, number one po, yung sinasabi po dito na ating kapatid na Apostol na Pablo sa verse 12, rejoicing in hope. So yun ang una, no? Rejoicing in hope. So when the hope sings, pag lumubog po na yung, kung mawala na po tayo ng pag-asa, manghihina po tayo. At yun po yung magiging dahilan para tayo po ay mawala na po sa activity o ministry sa Panginoon. Kasi yung pag-asa, yun po yung nakapagbibigay po sa atin ng sigla para magpatuloy po sa paglilingkod. Pag wala tayong pag-asa at hindi nauunawa natin yung totoong pag-asa, sigurado maghihina po tayo. Kaya kailangang maganap tayo yung pag-asa. So mamaya, titingnan natin kung ano bang pag-asa yon na tinutukoy ng ating kapatid na Apostol na Pablo. So, tingnan po natin yung First Chronicle, tingnan mo muna natin yung Old Testament. Sabi po ng ating Old Testament writer, dito po sa First Chronicle chapter 16, verse 10, sabi po dito, glory ye and his holy name, let the heart of them rejoice that seek the Lord. Sa Tagalog, magpakaluwalhati kayo sa kanyang banal na pangalan, mga galak ang puso niya yung nagsisihanap sa Panginoon. So, yung mga nagsisihanap sa Panginoon, yun lang talaga ang nagagalak. Yung mga, alam natin, sa Old Testament, ito yung mga chosen people by God, na mga pinili ng Ama, na sila'y sumamba sa totoong mananamba. At sinasabi po ng talata, na yung mga nagsisihanap sa Panginoon, yun po yung mga galak. Dito rin po sa Psalms 9, chapter 9, verse 14, sabi po dito, that I may shew forth all the praise in the gates of the daughter of Zion, I will rejoice in thy salvation. So yun po yung sabi ng psalmist. Sa pagkatagalog upang ating maipakilala ang iyong buong kapurihan sa mga paintuang bayan ng anak na babae ng Zion, ako'y magagalak sa iyong pagliligtas. So, dito makita natin, sa lumang tipan pa lang, talagang yung pagliligtas ng Diyos sa
bayang Israel ay sinasabi na ikaganap. Ay siyempre sa pagdating po sa New Testament, alam natin, yung naunawa na natin na yung eternal salvation talagang gawa po ng Diyos. Na yun po talaga yung ating ikagalak dahil yung eternal salvation, wala po tayong bahagi, wala tayong anumang parte doon. Kaya di ba tayo nagagalak na yung spiritual blessing na binabanggit sa Ephesians chapter 1 verse 4 hanggang 11 ay ito po ay gawa ng Diyos. Yun pa lang ay dito nga sa lumang tipan mga kapatid yung salvation na binabanggit ng salmis yung pagliligtas nila sa mga kalaban nila. Yon kapag may laban. So, tingnan natin yung sabi po dito ng ating kapatid na Pablo sa mga mananampalataya sa Pilipos chapter 4 verse 4. So ano po yung sabi po dito mga kapatid? Rejoice in the Lord always. And again, I say rejoice. Sabi doon, mangagala kayong lagi sa Panginoon. Muli kong sasabihin, mangagala kayo. So dito ay pinapakita ng ating kapatid na Pablo na bilang isang mananampalataya, palagi dapat tayong nagagalak. Saan po? Sa Panginoon. Hindi po tayo dapat nagagalak sa kasalanan, sa kabunduhan, sa pagsuway. Dapat nagagalak tayo sa Panginoon. Pag sa'yo nagagalak, ay nandun ka po sa pagsunod, nandun pa sa prinsipyo ng Panginoong Diyos. Kasi yung iba ng mga mananampalataya, kaya wala na po sa pagsamba, wala na po sa ministry, ay hindi na po nagagalak sa paglilingkod. Ay ano ho yung kanilang kasiyahan, hindi na rejoice eh. Puro kasiyahang makamundo, kasiyahang makalaman. Kaya dito, dapat ho, focus po tayo sa kagalakan sa Panginoon. Pag sa amin nagagalak sa Panginoon, nagagalak kang magbasa ng Biblia, manalangin, mag-fellowship, nagagalak kang magbigay, lahat ng gawain ng Panginoon, ikinagagalak mo uh, talagang nagagawa mo yon dahil sa Panginoon, hindi dahil sa kanino man. So, mapapansin natin, mga ganak kayo lagi sa Panginoon. Sa Panginoon lang po tayo dapat nagagalak. So, kung ibang mga kagalakan yan, at kontra sa prinsipyo ng Panginoon, ay hindi ho yan kalulugdan ng Diyos dahil ang gusto lang ng Diyos na kagalakan ay kagalakan para sa Panginoon. So, tingnan po natin, sabi doon ni Apostol Pablo, rejoicing in hope. So, alam mo naman natin na dito sa mundong ito, ay wala naman talagang maasahan tayo dahil pagdating ng panahon, talagang mawawala ito. At kahit sa kasalukuyan nga po, ay maraming kalamidad. Ngayon nga po, dito sa Manila, doon sa Caloocan, sa bandang sa North, Caloocan, talagang lubog na ngayon, no? Iba, humihingi na ng tulong. So maraming mga bagay dito sa mundo na madidismaya ka, discouragement. Pero yung great hope na dapat nating tingnan, hindi yung mga bagay dito sa mundong ito. Ano yung dapat nating tingnan mga kapatid? Yung nakalagay po dito po sa Titus chapter 2 verse 13. Ano po yung sabi po doon? Looking for the blessed hope and the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. So yun pala, yun yung ating pag-asa. Yung the glorious appearing of the great God and our Savior Jesus Christ. Kasi kung hindi siya babalik, ay ano ang pag-asa natin? Yun, hanggang dito na lang tayo sa lupa. Kaya yun ang ating pinaka ikagalak. Lalo, higit yung muling pagbabalik ng ating Panginoon, doon mo tayo dapat tumingin. Kung duwag ito sa mga discouragement dito sa mundo, huwag yung mga problema, dahil ang problema, wala naman tao walang problema. Minsan nakikita lang natin yung ating sariling problema. Alam natin, tayo lang may problema. So dito ay pinapakita mga kapatid, na sa lahat ng aspeto ng buhay, tayo po ay makitaan ang kaganakan sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kapag ang tao yung nagaganap, kapag ang Kristiyano yung nagaganap, hindi yan pinakalimutan ang pagdalo ng pagtitipon. Kapag ang
Kristiyano ay nagagalak sa Panginoon, hindi niya kinakalimutan manalangin. Kapag ang isang Kristiyano ay nagagalak sa Panginoon, hindi niya kinakalimutan ang pagbibigay. Yon, lahat po ng para sa Panginoon, kapag ang isang Kristiyano ay nagaganap, ito hindi niya kinakalimutan. Yon, hindi niya ito binabaliwala. Kasi nga, kagalakan po sa kanya ang maglingkod sa Panginoon. So, pangalawa, sabi po doon sa ating binasa, patient and tribulation. Patient. Ano po yung pagkatagalog ng patient? Tingnan nga po natin yung sinasabi po doon sa uh, talatang yon. Rejoicing in hope, patient in tribulation. Sabi doon, mga matiisin sa kapighatian. Yun. Mayroon tayong nararanasang kapighatian. Hindi ho tayo exempted doon sa tinatawag na tribulation. Kasi ang unang nakaranas ng tribulation, pag dinefine po natin yung word na tribulation, ang ibig po sabihin ng tribulation, trouble, or affliction of any kind. So sa lahat ng aspeto pala, pwede tayong makaranas ng tinatawag na trouble or affliction. At ang unang nakaranas ng ganong pangyayari ay mismong ating Panginoon, mga kapatid. No? Hindi, hindi lingid sa atin yung nangyari sa ating Panginoon nung siya po ay nagbiministeryo. Nagsimula siyang mag-ministeryo sa tinanga po natin sa Matthew chapter 4. Mayroon po kayong Biblia, chapter 4 verse 17, no? Dito po siya nagsimulang mag-ministeryo. Sabi doon, from the time Jesus began to preach and to say, repent, for the kingdom of heaven is at hand. So doon po nagsimula after ng tinatawag pong temptation sa kanya, yon nagsimula na po siyang mangaral. Pero mapapansin po natin sa kanyang pangangaral ay mayroon pong naranasan po siyang persecution o tinatawag pong tribulation, trouble, or affliction sa kanyang buhay, sa kanyang pagmiministeryo. Dito po sa Luke chapter 4, tinan po natin, verse 28 hanggang 30. Ano po yung sabi dito mga kapatid? Ng talata, and all they in the synagogue, when they heard these things, were filled with wrath. Yun, alam mo yun, nangangaral ng ating Panginoon. Ano sabi doon? Nangapuspos ng galit ang lahat ng nangasa sinagoga sa pagkarinig nila ng mga bagay na ito. Siyempre, yung mga bagay na ito, na binabanggit ito, yung mga sinabi ng ating Panginoon. Nagalit po sila doon. At anong ang sumunod? And rose up and thrust him out of the city and led him unto the brow of the hill whereon their city was built, that they might cast him down headlong. At sila'y nagsitindig at ipinagtabuyan siya sa labas ng bayan at dinala siya hanggang sa ibabaw ng taluktok ng gulod na kinatatayuan ng kanilang bayan upang siya'y maibunid nila ng patiwarik. Alam mo yun yung ganong trouble na nangyari sa ating Panginoon. But he passing through the midst of them went his way. Tatapat pagdaraan niya sa gitna nila ay yumaon ng kanyang lakad. So, makikita natin ng ating Panginoon nung siya po ay nangangaral, nakaranas na po siya ng tinatawag na affliction, trouble, tribulation, o tinatawag na persecution sa kanyang pagbiministeryo. So, ganun din po tayo mga kapatid, as a believers of the Lord, hindi po tayo exempted doon. Dahil tayo ay mga mananampalataya, Kristiyano tayo, followers of Christ, disciples of Christ, tayo po ay tinatawag na mga lingkod ng Panginoon. Tagasunod tayo. Kaya kung ano ang naranasan ng ating Panginoon, yung mga disciple, mararanasan din po natin. Pero ito yung maganda dito mga kapatid. Sabi po dito sa bahagi ito, sabi doon, patient. Yun. Mayroong katyagaan tayo dapat sa mga nangyayari sa ating mga trouble, mga affliction. Kasi binigyan ako tayo ng fruit of the Holy Spirit
as one of the fruit of the Holy Spirit is patient. Kaya kung mayroong mga affliction, mga trouble, mga problemang dumarating sa ating buhay mga kapatid, ito po ay pagtiyagaan natin dahil isa po sa binigay sa atin ay yung katyagaan. Yun, sabi doon, at tinan natin ang book of Romans chapter 5 verse 3, and not only so, but we glory in tribulations also, knowing that tribulation worketh patience. At hindi lamang gayon, kundi naman nangagagalak tayo sa ating mga kapighatian na nalalamang ang kapighatian ay gumagawa ng katyagaan. So magandang talata ito na yung kapighatian pala, sabi doon, dapat ay mayroong kagalakan tayo kung ito po ay nararanasan natin. Bakit to? Katunayan yun na tayo po ay Kristiyano, mananampalataya. Kasi kung wala tayong affliction, wala tayong trouble, wala tayong tribulation, wala tayong persecution, ay may question mark. Kasi yung mga unang, ang ating Panginoon, ang mga apostol, yung unang mga Kristiyano, ay nakaranas po sila ng ganito, mga kapatid. Kaya, makita natin na itong naranasan ng ating Panginoon nung sila ay nang siya ay nagbiministeryo. At tinan din po natin Mark chapter 3. Tinan natin ang Mark chapter 3 verse 6. Dito po na po ay panahon ng ating Panginoon. Chapter 3 verse 6. Sabi po dito, and the Pharisees went forth and straightway took counsel with the Herodians against him, how they might destroy him. Alam mo, pinaplanuhan po siya na patayin during the time ng kanyang pagbiministeryo. Yun, mayroon na bang nagpaplano sa ating pumatay, mga kapatid? Yun, si Kibuloy, yun, ang wanted po. Hindi pa naman tayo wanted. So, dapat ma-enjoy na natin ang ministeryo. Huwag na natin hintayin may magplano sa ating pumatay para mapatunayan natin tayo ay totoong Kristiyano. Hanggat tayo po ay malaya at nakakapag-ministeryo pa tayo, ibigay na po natin yung the best na paglilingkod sa Panginoon. So, ang sabi po sa Tagalog, tinan po natin, at nagsilabas ang mga Pariseo at nagdakay nakipagsanggunian sa mga Herodiano laban sa kanya kung paano siya ay maipapupuksa nila. Ganun po yung naranasan ng ating Panginoon during the time ng kanyang pagbiministeryo. Kaya yung tinatawag na trouble or affliction, it's natural talagang nangyayari po sa mga mananampalataya. Dahil kung tagasunod ka ng ating Panginoon, mayroon talagang affliction. Kasi matatayo ka sa katotohanan eh. Siyempre, yung mga nakapaligid sa'yo, hindi tumatayo sa katotohanan, magiging kalaban mo sila. Sila po yung magpe-persecute sa'yo. Sila po yung magpaplano sa'yo kung paano ka mawala sa mundong ito. So ano po, ito yung po yung matindi. Tinan po natin yung sinasabi po ng Luke. Dito tayo sa Luke chapter 6. Verse 66. Chapter, sabi lang po, Luke. Dyan po pala. Dito po na ako. Yung bulag. John chapter 6, verse 66. Ano po yung sabi na ating ng talata? Sabi doon, from the time many of his disciples went back and walked no more with him. Alam mo yon? Yung mga opposition, pinaplanuhan siyang patayin, pinipersecute. Ang matindi nito, pati mga disciple, mga alagad niya, iniwanan siya. Alam mo yan, no? Wala na pong kakampi ang Panginoon. Iniwanan na po siya. So, nararanasan natin minsan yan sa ating mga kasamahan na dating kasamahan natin, ay ngayon ay hindi na natin kasama. Yon, iniwanan na po tayo. At biblical po yan, ang ating Panginoon si Kristo talaga, no? Sabi doon, dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad ay nagsitalikod.
at hindi na nagsisama sa Kanya. Kaya huwag tayo magtaka na isang araw may mga kasama tayong hindi nasa kasama. Biblical po talaga yan. Kasi marami ho na Dimas. Yun, Dimasyadong nagdumadalo. Yun. Dimasyadong nagbabasa. Dimasyadong nagbibigay. Puro Dimas. Kaya ang dulo niyan, mawawala na po sa church yan. At mangyayari niya, yung ganitong senaryo, yung nangyari sa ating Panginoon, na kahit disciples pa, mga alagad na po ito. Pero anong nangyari? Anong sabi doon? Dahil dito'y marami sa kanyang mga alagad, ay nagsitalikod. No? Mabuti kung ang pastor ang nagtatalikod, no? Harap na lang, Elder. Harap na lang tayo sa West Philippine Sea. Ang problema, dati nating kasama, tinalikuran ang paglilingkod. Bakit to? Maraming offer ang sanlibutan eh. Baka sumama na kay Kibuloy, dun sa Davao. Kasi maraming pera. So, dito natin makikita mga kapatid, na sa kaduluduluhan, ano ang nangyari sa ating Panginoon? Mismo yung kanyang mga kababayan ay sila nagsisigaw na ipako ang ating Panginoon. Yun ho ang mga nangyari na trouble, affliction sa ating Panginoon. Kaya dito, ano po yung gusto nating bigyan ng punto dito, kapatid? Na ang mga Kristiyano ay naranasan din po natin ito. Kaya sabi doon, ang hindi lamang gayon, kundi naman nagaganap tayo sa ating mga pighatian na nalalamang ang kapigatian ay gumagawa ng katyagaan. Yun. So, pangatlo, yung haba tayo dito. Mapaka-importante kasi nito mga kapatid eh. Yung pangatlo, distributing to the necessity of the saints. Yun, sa verse 13. So, titingnan natin ang verse 13. Tingnan natin yung sabi doon, distributing to the necessity of the saints, given to hospitality. Sa Tagalog, magdamay sa mga kailangan ng mga banal, maging mapagpatuloy. Yun yung pagkatagalog. Sa English, distributing to the necessity. So ngayon po, tingnan natin. Sabi po dito sa yung tinatawag pong pag sinabing distributing, marami yung mga verses na pwede nating i-quote po dyan, lalo na po yung mga church giving. No? Kung titingnan natin nga, yung mga good example po dyan, ay doon po sa Macedonian Church. No? Ito yung binibigay na example ng ating kapatid na Apostol Pablo dito po sa 2 Corinthians chapter 8. No? Simulan natin sa verse 1. Sabi doon, moreover, brethren, we do you to wit of the grace of God bestowed on the churches of Macedonia, how that in great trial of affliction, the abundance of their joy and their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. For to their power I bear record, and beyond their power, they were willing of themselves, praying us with much entreaty that we would receive the gift and take upon us the fellowship of the ministering to the saints. To the ministering to the saints. And this day that as we hope, but first give their own self to the Lord and unto us by the will of God. So dito po sa distributing to the necessity of the saints, makita natin yung mga Macedonian church, nandun po sila sa great trial of affliction. Pag sinabing affliction, ano ang ibig sabihin? Kung paano sa maraming pagsubok, umaharap ito sa maraming matinding pagsubok, itong Macedonian Church. Ano pa yung kanilang sitwasyon? Yung tinatawag na deep poverty. So matinding karukaan, malabis. Pero ang kagandahan nun, pagdating sa pagtulong, yung tinatawag na distributing to the necessity of the saints, sila po yung nangunguna,
Sila po yung talagang nasa puso yung pagtulong sa mga banal. So yun ang kailangan nating i-exercise mga kapatid, yung tinatawag na distributing to the necessity of the saints. Yun pag may nalaman tayo na kailangan tulungan na kapatiran, hindi na kailangan nating mag-intay na pagsabihan. Maging model natin itong Macedonian Church, mga kapatid. Hindi naman sila inobliga na tumulong, pero dahil nga unang binigay nila ang buhay sa Diyos, kaya ginagagawa po nila yung tinatawag pong pag-distribute sa mga pangangailangan ng mga banal. So, kasi ano pa ho yung mga example po dyan? Palagi natin nababasa niyan. Dito rin po sa Book of Galatians. Tingnan po natin yung Book of Galatians, chapter 6. Yun, para medyo lalo nating mapalawak yung ating pinapag-aralan. Chapter 6, verse 9. Sabi po ni ating kapatid na apostol na Pablo, let us not be weary in well-doing, for in due season we shall reap if we faint not. At huwag tayong mga pagod sa paggawa ng mabuti sapagkat sa kapanahunan. So may kapanahunan po talaga ay magsisipag-ani tayo kung hindi tayo mga gihimagod. Yun. Dapat hindi napapagod tayo sa paggawa ng mabuti. Siyempre, yung mabuti ay yung pagsunod sa kalooban ng Panginoon. Yun ang totoong mabuti. Pag wala ho sa prinsipyo ng Panginoon, hindi ho mabuti yon. Dapat naka-angkla po doon sa prinsipyo ng Diyos para masabi natin mabuti. Kasi maraming tao, mabuti naman po ako pastor babait po naman ako po pastor. Siya na ang pumuri sa sarili niya So yung totoong mabuti ay nababatay sa kagustuhan ng Diyos. Hindi sa kagustuhan mo, hindi sa kagustuhan ko, hindi dahil sa emosyon mo, kundi sa kagustuhan po ng Diyos. Ano po? Yung tinatawag po makita natin doon sa verse 10, as sabi doon, as we. Yun, sino ang tinutukoy na we doon? Yung mga mananampalataya. Hindi po kasama dito unbeliever. As we have therefore opportunity. So, mayroon ba tayong opportunity mga kapatid? Mayroon bang oportunidad na tayo ay makatulong? Pastor, wala na akong opportunity. Puro trabaho. Busy na po ako, kaya wala na akong oportunidad. Ang sabi doon, as we have therefore opportunity. Biblia na nga nagsabi na may oportunidad po tayo Let us do good unto all men. Sa lahat ng tao, wala kang pipiliin. Pero mapapansin po natin sa dulo, anong sabi doon? Especially. Alam mo, pag ginamit natin yung word na especially, ay matindi po yun. Ibig sabihin, special po talaga. Talagang unique. Talagang kakaiba yung gagawin mo. Kasi special ka Special yung gagawin mo. Kaya binanggit Apostol Pablo, especially unto them who are of the household of faith. Lalong-lalo, sabi doon sa pagkakataon, kaya nga, samantalang tayo'y may pagkakataon. Hindi naman sinabi ng Biblia na wala na tayong pagkakataon. May pagkakataon po tayo. 24 hours po ang oras, 7 days a week, 30 days a month, 365 days a year. So, mahaba ang pagkakataon natin na ang Diyos na rin, ang Biblia ang nagsasabi na tayo po ay may pagkakataon na ano po, sabi doon, kaya nga, samantalang tayo may pagkakataon, ay magsigawa tayo ng mabuti sa lahat. At lalong-lalo na sa mga kasambahay sa pananampalataya. Yun, kasambahay. Pag sinabing kasambahay, yung alam mong pananampalataya mo na kailangan ng ayuda, kailangan ng tulong. At siyempre, kung titignan po natin, dito po sa bahagi ito, the necessity of saint is not material things alone. Kung iniisip natin na pangkailangan ng mananampalataya ay material, hindi lang po doon. Kasi may mga
may mga kapatiran na pinagpala ng material, pero spiritual, bankrupt. Ano ang ibibigay natin sa kanila? Ay hindi nila kailangan ng material eh. Mayroon na po sila. Pero spiritually bankrupt. So doon po pasok yung tinatawag na they need the comfort and consolation. That kind of encouraging words. So yun ang kailangan nila. Yung mga pinagpalang material eh, pero nawawala na po sa ministry, nanghihina na, hindi na kailangan ng pera. Marami na ho na silang pera. Minsan nga, sobra-sobra na. Ang kailangan nila ay tinatawag pong comfort, consolation, para ma-encourage silang maglingkod uli, ibigay uli sa Panginoon yung 100% na paglilingkod. Kasi ang dami yung mga kapatiran na dahil sa trabaho, dahil sa pagkita ng pera, nawawala na po sa paglilingkod. Nung una, nagpipray, Lord, bigyan mo ako ng trabaho, Pastor, pag-pray mo ako na magtatrabaho. Kapag nagtrabaho po ako, magiging faithful ako sa Panginoon. Nakakalungkot na marami hong nangangako sa Diyos na kapag nagkatrabaho, magiging tapat. Pero kapag nagkatrabaho, nakakalimutan ng ministry. At ang daming reason na, ang daming justified na. Hindi po ako makakadalo, hindi ako makakapagbigay, hindi po ako makapanalangin, hindi na po ako lahat. Kaya ang dulo niyan, Pastor, aalis na po ako sa church. Hindi po ganun mga kapatid. Hindi yan ay tinuturo ng banal na kasulatan. So, kung may mga kapatiran tayo ganun, yun ang kailangan nila na ma-encourage. Tingnan natin ang sinasabi po dito mga kapatid sa bahaging ito. Sa 2 Thessalonians. 2 Thessalonians chapter 3. Wala na po. So, chapter 3. Yun po, sabi doon sa 2 Thessalonians chapter 3 verse 13, but you brethren, be not weary in well doing. Yun, sulat po na ating kapatid Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Sabi doon, ngunit kayo, yun, tumutukoy ito sa mga Kristiyano doon sa Thessalonica. Kayo, hindi lang isa, ang tinutukoy, kayo. Kayo lahat, mga mananampalataya dyan sa Thessalonica. Mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Kaya yung paggawa ng mabuti, hindi lang pastor ang gagawa. Buong iglesia involved. Hindi lang pag sinabing gawain, kasi pastor, kaya na niyan. Kaya ni pastor magwalis, mag-janitor, mag-song leader, kaya ni pastor na mag-opening prayer, closing. Si pastor na po lahat. Samantalang tayo po ay iglesia, body, na iba't iba ang sangkap na hindi dapat natin iasa sa isang tao lang. Kaya maliwanag po doon, sabi doon, but ye brethren, so mga kapatiran ang tinutukoy, be not weary in well doing. Ngunit kayo mga kapatid, huwag kayong mga pagod sa paggawa ng mabuti. Yung mga masasama, hindi na papagod sa paggawa ng masama. Ikakamatay na nila ang paggawa ng masama, kapatid eh. Ay bakit tayo? Ikamatay din natin ang paggawa ng mabuti kung tayo ay abutan ng kamatayan. Titigil pa ba tayo, kapatid? Eh, tagal mo nang naglilingkod tapos ngayon ka pa nagtitigil? O, siyempre, kapag tumigil tayo, alam natin ang mangyayari. Dahil kapag hiwalay tayo sa Diyos, wala tayong magagawa. So habang tayo ay naglilingkod, itaas natin yung level ng ating pananampalataya, yung ating tiwala, yung ating pag-asa na sa pagbabalik ng Panginoon, doon lang naman tayo dapat tumingin. Sabi doon sa 1 Peter, tinan po natin, chapter 2, verse 15. Sabi po doon, for so is the will of God, that with well doing, you may put to silence the ignorance of foolish men. So, sabi ni Apostol Pedro, ano sabi niya? Sapagkat siyang kalooban ng Diyos. Kaninong kalooban daw mga kapatid? Kalooban ng Diyos. Na ano po?
na dahil sa paggawa ng mabuti ay inyong mapatahimik ang kabangmangan ng mga taong panalo. Yun, yung mga mapaparide ba, pag nakita nila na gumagawa ka ng mabuti, mapapatahimik mo sila. Yun, ikaw tayo po ang kailangan maging maganda ang patutuo. Kasi mangmang na nga sila. Tapos ikaw ay katulad din nilang magiging mangmang, ayaw mong sumunod sa Panginoon. So tayo po, kailangan nandun po sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Sabi nun, for is the will of God. Kalooban ng Diyos. That will doing, you may put to silence the ignorance of foolish men. So tinandin po natin dito po sa 1 Peter chapter 3 verse 17. So ang sabi po ng ating kapatid na Peter, si Peter pa rin po, no? Sabi doon, for it is Peter, if the will of God be so, that you suffer for well-doing than for evil-doing. Yun. Ano ang pipiliin mo? Mag-suffer ka sa paggawa ng mabuti o mag-suffer ka sa paggawa ng masama? Di ba mas maganda katulad ng ating Panginoon? Nag-suffer nga siya pero sa pagtupad sa kalooban ng Ama. Ganon din ang mga apostol. Nagsuffer sila because of persecution dahil sinunod nila ang kalooban ng Panginoon. Ay kaysa naman mag-suffer ka dahil sa parusa, dahil sa pagsuwaybo sa Panginoon sa paggawa ng masama. Sabi doon, sapagkat lalong magaling. For it is bitter. Ano tayong lalong magaling? Kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos, na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti kaysa dahil sa paggawa ng masama. Eh, ang dami ngayon gumagawa ng masama. Eh, bakit kasabay pa ba tayo, mga kapatid? Eh, ano ba yung masama? Lahat ng hindi gusto ng Diyos, masama po yun. Kaya yung tinatawag na pagsuway sa Diyos, mayroon tinatawag na idolatry. Yun. Gumagawa ka ng kasalanan, sign of idolatry yun. Gumagawa ka ng mali, sign of spiritual adultery. Gumagawa ka ng mali, sign of rebellious. So, kapag sumuhay tayo, ang dami na kasunod, ang dami ng nilalabag natin sa Panginoon. Sumasamba na tayo sa Diyos-Diyosan, nagkukumit na tayo ng spiritual adultery. So, kaya nga, sabi ni Peter, for it is bitter, sapagkat lalong magaling. Kung may magaling, ito po yung pinakamagaling. Ano yung lalong magaling? Kung gayon ang iniibig ng kalooban ng Diyos na kayo'y mga bata dahil sa paggawa ng mabuti. Siyempre yung mabuti dito, yung gusto ng Diyos kaysa dahil sa paggawa ng masama. Sunod po dito sa 1 Peter chapter 4 verse 19. Ano po yung sabi ng ating kapatid na Pedro pa rin? Sabi doon, wherefore, let them that suffer according to the will of God commit the keeping of their souls to Him in will, doing as unto a faithful Creator. Sa Tagalog, kaya't ipagkatiwala naman ng mga nagbabata ayon sa kalooban ng Diyos ang kanilang mga kaluluwa sa paggawa ng mabuti sa tapat na lumalang. Saan tayo gagawa ng mabuti? Para kanino yung paggawa natin ng mabuti? Sa tapat na lumalang. Gagawa tayo hindi dahil sa tao. Sabi nga, 1 Corinthians 10:31, whether therefore you eat or drink or whatsoever you do it for the glory of God. Hindi dahil sa tao, hindi ka gagawa dahil para kay pastor, kay brother, kay sister. Pag gano'n, wala na yun. Mag-apply ka na lang sa secular. Dahil dyan, pagalingan. Apply ka sa bangko, apply ka sa San Miguel, apply ka sa kay BBN. At maganda ang performance mo, makikilala ka. Pero dito, ang ating katapatan ay ang ating gagawin ay para doon po sa tapat na lumalang. Ang sabi doon, keeping of their soul to Him in will, doing as unto a faithful Creator. Doon po sa tapat na lumika. Bakit to sa tapat na lumika? Dahil silang talaga naman ang tapat eh. Ang mga tao hindi, talagang minsan tapat, minsan hindi, tapat, hindi. Yon. Minsan hindi malaman ang klima.
Minsan malamig, minsan mainit, malamig, minsan nagyayelo. Pero ang Diyos, kahit tayo naglalamig, kahit tayo ano man ang ating sitwasyon, ang Diyos hindi nagbabago sa kanyang katapatan. Lalo na po yung spiritual blessing. Hindi na po yun mawawala po sa atin. Yun pala, kulang pa ba yun mga kapatid? Yung ibinigay sa atin na we are chosen by God the Father before the foundation of the world, and legally we are redeemed by the blood of our Lord Jesus Christ, and vitally we are regenerated by the Holy Spirit, and finally, pagdating po ng Panginoon sa glorification, hindi naman natin, wala naman tayong ginawa doon sa apat na yun. Wala naman tayong bahagi doon. Yun pa lang, ma-enjoy mo na ang paglilingkod eh. Wala na dapat mga reason. Wala nang justification na hindi ako dadalo kasi masakit ang ngipin ko. Bukas sa isang linggo, pastor, di ako dadalo, masakit ang paa ko. Eh sa sunod yun, talagang alisan ka na ng ngipin ng Panginoon, pati pa, alisin na lahat nire-reason. Sa sunod yun, ulo na ang katatanggalin sa'yo. Wala tayong dahilan kasi araw-araw, 24 hours, binibigyan tayo ng blessing ng Panginoon. Yung makatulog ka lang ng 8 hours o 5 hours, eh blessing na po yan. Maraming tao, hindi na nakakatulog. Hindi na nakakatulog. Maraming tao, hindi na nagising. Maraming blessing. Sabi nga, count your blessing para ma-enjoy mo talaga ang paglilingkod sa Panginoon. So, ano po, yung tinatawag na the selfish attitude can never get joy and blessing. Pag nagkaroon mo tayo ng self-attitude, hindi mo talaga mai-enjoy ang paglilingkod sa Panginoon. At yung blessing ay parang mailapas sa parang mailapas sa patak ng ulan. So, pag sinabing selfish attitude, ginagawa mo lang ito ang sarili. Samantalang ang sinasabi ng Panginoon, talagang mayroon tayong tinatawag na yung doon sa bahagi, doon sa distributing to the necessity of the saints. Yun, to the necessity of the saints. Yun po. Kaya palagi nating naririnig yung dito po sa 2 Corinthians chapter 9, no? Nakita natin, ganda ng mga tinuro ni Elder Rendon. Pwede niyong balikan. Sa chapter 9, ano po yung sabi po dito mga kapatid? Yan, video overtime lang tayo ng kaunti. Sabi po dito, for every man, according as he had purposes in his heart, so let him give. Yun. So let him give. Sino yung mag-give? Yung every man according as purposes in his heart. Yung puso. Sabi doon, magbigay ang bawat isa ayon sa ipinasya ng kanyang puso. Kaninong puso ito? Pusong Kristiyano, pusong born again. Hindi ito sinasabihan yung mga hindi born again. Huwag mabigat sa loob o dahil sa kailangan sapagkat iniibig ng Diyos ang nagbibigay na masaya. Yun, masaya ang pagbibigay. Pero mapapansin po natin sa verse 1, ano sabi ito sa verse 1? For as touching the ministering to the saints, it's so purpose for me to write to you. Kaya magbibigay tayo ng masayang puso for the saints pa rin para tulong natin sa mga mananampalataya. Kasi kung may kailangan pong katulungan at wala namang pwedeng ibigay ang church, ay saan tayo huhugot? Eh paano magkakapudo ang church kung hindi tayo magbibigay ng tapat sa Panginoon? Kapag may blessing, nauna pa si Mumbai, nauna pa number 1, number 2, number 3, number 4, number 10 na lang sa church. Ay may matira pa kaya mga kapatid kapag nilagay mo sa number 10 ang pagbibigay sa church? Eh samantalang ang dami natin bayarin, samantalang napakaliwanag yung sabi ng ating Panginoon. Matthew 6:33. Minsan, alam natin yung verse, pero minsan yung application napakalayo pa, parang apare hanggang sa hulo. Ang layo. Ano yung sabi dito mga kapatid? Sabi doon, verse 33, but seek you first. Yun, uunahin ilalagay mo sa number 1, lahat. Kaya kapag ikaw ay nagkaroon ng blessing, number 1 talaga si Lord. Huwag kang mag-alala sa problema mo. Alam ng Diyos na may problema ka. Alam ng Diyos may bayarin ka. Alam ng Diyos na marami kang loan.
Loan doon, loan dito, side by side ang loan. So, yun. Pero anong dapat ating ginagawa? But seek you first the kingdom of God. Yung kingdom of God dito, church ang tinutukoy dito. Yun ang dapat natin inuuna. Dumating ay 1,000,000. Yun. Bigay ko pa sa church ang 200,000. Alam mo yun? Gandang puso na. Dumating 1,000,000. Tama na ang 100. Galing ito sa puso. Ganun po ba? Yun. So, kailangan i-priority natin ang gawain ng Panginoon. At ang sabi nga niya, sabi doon, in His righteousness, in all these things shall be added unto you. Bakit maraming mga Kristiyano na parang miserable ang buhay? Maraming Kristiyano parang ang buhay parang naghihingalo na. Ano kaya ang kulang? Nagkulang ba ang Diyos? Hindi mo nagkukulang ang Diyos. Tayo po minsan ang nagkukulang. Ngayon, panghuli, dito po tayo magtatapos. Yan, maikli lang po ito. Bless them which persecute you in verse 14. Anong sabi po doon sa verse 14, mga kapatid? Sabi doon, bless them which persecute you, bless and curse not. Pagpalain ninyo ang mga sa inyo ay nagsisiusig. Pagpalain ninyo at huwag ninyong sumpain. Di ba? Marami siya. Nakakarinig tayo ng mga negative, mga persecution, mga salitang parang hindi natin matanggap. Pero ano po yung payo ng Biblia? Yun po yung payo. Sabi doon, huwag natin, sabi doon sa binasa natin, sabi doon, bless them with persecute you. Bless and curse na. So, ano pa? Sabi dito, Matthew chapter 5, verse 10 to 12. Blessed are they which are persecuted for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Mapapalad ang mga pinag-uusig dahil sa katuwiran, sapagkat kanila ang kaharian ng langit. Verse 11, blessed are ye when, sinong yun doon? Yung mga disciple, when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Verse 12, rejoice. Kala mo, rejoice pa nga. And be exceeding glad, for great is your reward in heaven, for so persecuted they the prophet which were before you. Yun, mga gala kayo at mga sayang totoo, sapagkat malaki ang ganti sa inyo sa langit, sapagkat gayon din ang kanilang pagkausig sa mga propeta na nangauna sa inyo. Romans 12, chapter 12, verse 19 to 20, sabi ni Apostol Pablo, dearly beloved, avenge not yourself, but rather give place unto wrath, for it is written, vengeance is mine. I will repay, saith the Lord. Huwag kayong mga higantihan, mga kapatid. Mga iniibig, kundi bigyan yung daan ang galit ng Diyos. Sapagkat nasusulat, akin ang paghihiganti. Ako ang gaganti, sabi ng Panginoon. Therefore, yun, ito po, conclusion na ni Apostol ni Pablo sa sulat dito sa 12. Therefore, if thy enemy hunger, feed him. If he thirst, give him drink. For in so doing, thou shalt heap coals of fire on his head. Kung ang iyong kaaway ay magutom, pakanin mo. Kung siya'y mauhaw, painumin mo. Sapagkat sa paggawa mo ng gayon, ay mga baga ng apoy ang ibubunton mo sa kanyang ulo. So, yung tinatawag pong mga troubles na dumarating sa iglesia ay may mga reason yan, may mga dahilan, no? May mga tinatawag na doctrinal differences, mga personal differences, iba't iba po, no? Pero dapat po nag-uusap, no? Talagang i-apply po yung Matthew chapter 18 verse 15 to 17. So pag dumating ko po sa 17 at wala talaga, i-apply mo na yung sinasabi ng Bible na talagang itiwalag. May pagtitiwalag po kasi sa Biblia. So yun lang po mga motel sa gabi ito. Balikan lang po natin yung tinatawag po natin pinag-aralan mo ngayon, traits of character that
are essential to true Christian growth. Number one po, rejoicing in hope. Number two, patient and tribulation. Number three, distributing to the necessity of the saints. And number four, yung tinatawag pong bless them with persecute you. So, purihin po ang Diyos at tayo po'y manalangin. Salamat po Diyos sa gabi ito, sa iyong kabutihan, sa iyong biyaya. Salamat po Diyos sa mga salita mo na nagbigay po sa amin ng encouragement. Lahat po na ito Diyos, dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, Brother Ben, pwede ka mga paawit.